Sa pagbabalik ng Kapitolyo para sa mamamayan, nakahandang maglaan ng pondo ang tanggapan ng kinatawan ng ikalawang distrito kung may mga kailangang tulong ang PYDC para sa mga kabataan ng lalawigan. Ito ay pinahayag ni 2nd District Representative Reynaldo Umali nang maging panauhing pandangal ito sa pagdiriwang ng Kawayanan Festival sa Bayan ng Gloria, kamakailan. Nakikita ko rito yung mga kabataan natin ay napakagagaling. Marami tayong natutunan. Marami kayong magagawang programa, lalo tigit sa mga kabataan na pwede nating makuha ang mga skills and talents of mga kababayan natin, kabataan sa Gloria, Paulo, sa Provincial Youth Development Council. Tingnan mo kung anong mga programa natin at si Aryo po ay handang sumuporta, magbigay po ng pondo para sa mga programa para sa ating pong mga kabataan. Ayon kay Congressman Umali, nasa plano rin nila ang pagpapaunlad ng turismo sa Gloria at iba pang mga programa at proyektong nais nilang ipatupad sa bayang ito. Samantala, kasabay rin ng kapistahan ang isinagawang groundbreaking ceremonies para sa itatayong Municipal Conference Hall at ang grand opening ng Central Terminal ng Gloria na pinangunahan ni Mayor Perez, Vice Mayor Alvarez at Congressman Umali. Ang mga ito ang patunay sa patuloy na pag-unlad ng Bayan ng Gloria, bunga ng pagtutulungan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga mamamayan nito. Kabilang pa rin sa mga programang nabanggit ni Congressman Umali ay ang pagkakaloob ng Department of Social Welfare and Development Office ng 21 billion pesos para sa 4Ps. Kauna-unahan ang distrito ni Congressman Umali sa mga napagkalooban ng pondo para sa kapakinabangan ng lahat ng bayan na nasasakupan nito. Mula naman sa DSWD, sa ilalim ng Kalahi Seeds Program, ang 450,000 pesos na halaga na ipamamahagi para sa 7 munisipyo ng ikalawang distrito. Samantala, muling sumisigla ngayon sa pamamagitan ng iba't ibang makabuluhang gawain ang Boy Scout of the Philippines Oriental Mindoro Chapter. Narito po ang report. Naging makasaysayan at matagumpay ang 15th Provincial Scouts Jamboree sa 3 araw na puno ng mga gawain na sinagawa sa Bayan ng Bako noong October 7 hanggang 9, 2011. Sa unang araw ng Jamboree, nanumpa sa isinagawang oath-taking ang mga bagong halal na Executive Board member ng BSP Oriental Mindoro Council na pinangunahan ni Vice Governor at Executive Board Council President Humerlito A. Dolor, Honorary Chairman Governor Alfonso V. Umali Jr. bilang panauhing pandangal at naging panauhin din si Vice President at BSP National President Jejo Marcy Binay. Nagkaroon ng iba't ibang mga activities sa mga scouts na kalang isinagawa gaya ng BSP Got Talent, mangrove tree planting, survival cooking, hiking, search for singing scout master, at campfire. 10 taong nagdaan, ayon kay Mr. Well Dickinson, Executive Board Member at Chairman ng Committee on Camping Activities at Camp Director, na ito ay marahil ang the best, well-planned, coordinated at organized Provincial Scout Jamboree. Muling lumalakas ang diwa ng scouting sa ating probinsya sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagtutulungan ng bagong halal na mga executive board members ng BSP Oriental Mindoro Council. Kasama rin sa kalang plano at proyekto na magkakaroon ng Oriental Mindoro Boy Scout Campsite na itatayo sa Barangay Cunrason, Bayan ng Bansud sa pakikipagtulungan ni Mayor Ronaldo M. Morada at ng pamahalang bayan ng Bansud. Ipakikita muli ang yaman ng lalawigan, ang galing at pagkamalikhain ng mga Mindoreño sa Provincial Industrial Fair na isasagawa bilang bahagi ng selebrasyon ng 61st Founding Anniversary ng Oriental Mindoro. May report si Ana Marie Reyes. Pangungunahan ng Provincial Agriculturist Office sa pakikipagtuwang sa 14 na pamahalang bayan at pamahalang lungsod, iba't ibang sangay ng pamahalan at ilang organisasyon at samahan, ang Agri-Fair ay gaganapin sa Provincial Capitol Grounds sa November 13 hanggang 16. Nasa 45 ang inaasang exhibitors na iba't ibang produktong tatak Mindoro. Ilan sa mga ito ang bantog ng Mangyan products,
masasarap na prutas, gulay, ornamental plants, pottery products, mga aksesorya at marami pang iba. Ang mga exhibitors sa lalahok sa Agri-Fair ay magbabayad lamang ng 1,000 pesos para sa kada booth. Ang mga interesado at para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa Provincial Agriculture Office sa Kapitolyo o tumawag sa telepono bilang 286-7791. Bilang isa sa mga tampok sa selebrasyon ng 61st founding anniversary ng Oriental Mindoro ngayong Nobyembre, muling magniningning at masisiyahan ang lahat sa makulay na ilaw dagitaw at indayog ng magagandang mananayaw ang kahabaan ng pangunahing kalsada sa lungsod ng Calapan sa Pandangitab, Oriental Mindoro. Nagbabalik si Ana Marie Reyes. Sa November 14 sa iganap na ika-6 ng gabi, muling mamamangha at masisiyahan ang lahat sa pagtatagisan ng galing sa pagsasayaw at makukulay na kasuotan ang mga kalahok sa Pandangitab Oriental Mindoro ngayong taon. Ang Pandangitab Oriental Mindoro o Festival of Lights ay pinangangasiwaan ng Provincial Tourism Office. Hinalaw mula sa mga salitang pandango at dagitab, ipinapakita sa naturang pista ang kahalagahan ng ilaw na daladala ng mga may bahay habang inihahatid ng kanilang asawang patungo sa karagatan upang mamalakaya. Ilaw na nagsisilbing liwanag sa mga mangingisda habang nasa laot. Ilaw na sasalubong sa kanila pag-uwi sa madaling araw. At ilaw na naghahatid ng masaganang ani na simbolo ng pag-asa at magandang bukas sa mamamayan. Matatanda ang nakuha ng Pandangitab Oriental Mindoro ang ika-5 pwesto sa street dancing competition sa prestihiyosong Aliwan Festival na ginanap noong ika-16 ng Abril sa lungsod ng Pasay. 100,000 pisong cash at tropeyo ang naiuwing premyo ng lalawigan. Ang Pandangitab Oriental Mindoro o Festival of Lights ay patuloy na itinataguyod ng pamahalang panlalawigan upang maipamalas ang mayamang kultura ng lalawigan at makahikayat ng maraming turista para sa dagdag kabuhayan ng mga Mindoreño. Susunod, Provincial Job and Livelihood Fair ilulunsad. Kanlungan ng kalikasan, konsyertong alay sa mamamayan. At unit meet matagumpay na sinagawa sa Victoria. Magbabalik ang Kapitolyo para sa mamamayan, makalipas lamang ang ilang paalala. Mga kababayan ko Mindoreño, inaasahan po namin ang inyong pakikiisa dito sa ika-61 anibersaryo ng founding anniversary ng Oriental Mindoro. At marami po tayong naka-line up ditong aktibidades while iniksian lang po natin. 13, 14, and 15 lang ang celebration natin, 3 days na lang instead of the 1 week celebration na ginagawa natin noon. Pero ngayon po ay gawin nating mas makulay at mas maganda itong selebrasyon na ito. Napakarami po nating nakalinyang mga aktibidades at nakakatuwa po ito. Makikita po ninyo, pero ito ay marami po tayong sorpresa na inihanda para sa okasyong ito. Magkita-kita po tayo.